guys! Welcome back again to my YouTube channel. Papunta tayo ngayon sa Korean store sa downtown. Isang beses pa lang kami nakakapunta ni Marvin doon. Ito yung pangalawa. Tapos hindi ko na maalala kailan yung una namin punta doon. Parang hindi ko... kailan ba tayo pumunta doon? Saan ba? Nung sa Korean store na yun. Nung ano? Winter? Hindi. Spring. Hindi, spring. So, ilang buwan na rin nakalipas, guys. Hindi na kami nakabalik doon. Kasi nga, hindi na kami masyadong pumupunta pa downtown. Sobrang bihira na lang. Kasi pag pumupunta kami dito sa Regina, doon kami nag-stay kala Ate Mary. Isang gabi kami doon. Para hindi sana mag-uuwian. Ngayon naman, meron kaming mga asikasuhin sa bahay. Kaya balikan talaga kami ni Marvin. At dahil nga, kung sakaling matanggap tayo sa trabaho, pag weekend may pasok naman kami. May pasok kami ni Marvin. So, hindi na kami makapunta ng Regina. Talagang once a month na lang talaga, guys. So, punta tayo ng Regina kasi gusto kong magluto ng gamyatang at doon lang meron ng mga ingredients na kailangan ko. Sa Great Asian Store, wala. Doon lang talaga sa Korean Store. So, tara, samahin nyo kaming mamili para may luto natin ng gamyatang si Marvin kasi ang gusto lang din kainin ni Marvin pag magko-Korean restaurant kami, gamyatang talaga. Ako din, yun din talaga yung gusto ko. Kaso, dahil meron naman si Marvin, yun ang ino-order niya, ibahin ko nilang yung order ko para dalawa naman yung natitikman namin. Kasi kami naman ni Marvin kapag umu-order, laging share lang kami sa pagkain. Sobra-sobra lagi sa amin yun. Minsan nga yung gamyatang ni Marvin, na-share pa ako sa kanya, may sobra pa rin. Kaya lagi kami may take out talaga. Lalo na ngayon, hindi na talaga kami malakas kumain ni Marvin. Alam nyo ba, nag-rice kami. Tapos, 1 cup. Kasi 1 cup pa rin naman ang kinuha yung kay Marvin. Tapos ako, 1/2 lang ng cup. Talagang sobrang unti na lang nung rice ko. Tapos nung naglagay, sabi pa nga ni Marvin sa akin, nagagalit. Kasi sabi niya, ngayon na lang daw kakain ng white rice. Tapos ni 1 cup ko lang. Sabi ko, okay na yan. Tapos nung kinain niya, binibigyan ko pa siya ng ulam. Tapos sabi niya, "O be, ubusin mo na yung ulam." Tapos kumuha ka ng ng kanin pa. Sabi niya, "Yako na be, busog ka na ako." Hindi na, busog na daw siya. Oo. Kaya sabi niya, ay rice din pala kami ngayon. Tapos ayun nga, sabi ni Marvin, ba hindi na talaga ako pwede sa mga unli kasi hindi worth it na dahil nga hindi na siya malakas kumain. Ako, nasanay na rin ako na hindi kumakain ng madami. Tapos prutas na lang, guys, doon na lang tayo ibabawi para hindi na rin kami mag-teacherya tapos mga sweets, maganda prutas na lang. Laglag, traffic, may construction ata, bebe. Natutuwa din ako dun sa vlog nun ni Hazel King. So, nakatira siya sa Korea, living in Korea kasi syempre yung kaganda ng mga Dala ba siya nakatira? International student ata siya doon. Okay. Tapos nag-work. Nag-aaral ka pa ng Korean, Oo, pero marunong naman siya. Before siya punta doon, na naman siya ng Korean. Kasi yung mga vlog niya, ang gaganda ng mga gamit ng Korean, no? Sabi nga niya, aesthetic daw talaga. Kaya amazed na amazed siya sa mga gamit sa Korea. Ang gaganda talaga. Tapos yun nga, yung mga skincare doon, ang gaganda. Meron din naman dito. In fairness, sa Walmart, may mga Korean skincare na. Pero hindi pa ako bibili kasi may ginagamit pa ako. And effective naman kasi kung naalala niyo yung itsura natin last month, grabe, tinagtad ako ng pimples dito. Tapos yung pimples ko talaga, may talaga siya, laman talaga. Tapos nangingitim yung mga peklat talaga. Ngayon nag-light na sila, ayan, light na siya. Tapos dito. Pero meron tayo dito ngayon, ayan laman na naman. Hindi siya yung pimples na may nana na pag pinisama madaling mawala. Ito talaga laman kaya masakit. Kaso, lang natin. Saka ito, peklat na lang din yan. O, lubog na din yan. Dati laman din yan. Ito laman din to. Peklat na lang din. Nagla-light na siya dito. Dito, puro laman yan. Wala na ngayon. Yan, peklat na lang na nagla-light siya. Nagpalit kasi ako ng skincare. Yung skincare kasi na ginagamit ko noon, Korean. Kaso, ang hirap kasi nasa Kipling ako. Tapos, binibili ko lang siya sa Winners. Ay, lagi nagkakaubusan yun, guys. Nandito pa nga lang ako, lagi nagkakaubusan. Parang, lagi namin binibisita nila Ate Mary yung Winners na yan. Kasi yun na lang talaga yung kaligayahan namin. Pasyal-pasyal. Pag nandyan din si Marvin, pasyal-pasyal.
nauubos. Eh, paano pa kaya ngayon? Nabihira lang kami punta ng Regina. For sure, pag pupunta kami, wala na. Kaya sabi ko, mag-iiba na ako ng skincare. Kaya ako namang umorder sa online kasi medyo mahal din kasi may shipping fee pa yun. Eh, ang layo namin. Tapos, hindi natin alam kung safe bang mapapadala kasi may ibang mga order ako online na may mga damage talaga. Kaya nire-return ko talaga. Ayun. Kaya sabi ko, ito na lang kasi ito sa Walmart ko lang naman binibili yun. Okay na rin siya yung kanyang panghilamos yung panghilamos na ginagamit ko, malaki yon. So, sulit na rin, $21 siya. Tapos, aabot na siguro sa akin ng ilang buwan. Pero yung serum niya, isang brand na lang kasi yung binili ko. Yung ginagamit ko sa mukha ko. Ayoko na sana magbili ng iba-iba. Saka na lang siguro ako bibili ng Korean skincare kapag na light na lahat kasi effective yung ginamit ko eh. Nag-light talaga yung mga dark spot natin sa mukha. Kaya pag wala na yan, gamitin na natin yung skincare. Kasi meron na sa Walmart guys, so hindi na ako mamumblema na ay baka magkaubusan, ganyan. Kaya ayun. Inaano pa nga ako ni Ate Donna na bumili na. Sabi ko sa kanya, Ate Donna, kasi kabibili ko lang talaga. As in, after 1 week, mula nang bumili ako, tapos bumalik uli kami doon dahil nga birthday ni Ate Maan. Meron na siya. Sabi ko, oo, sige, next time na lang. Kasi kapag bumili ako, for sure, hindi ko magagamit yung binili kong isa. Yan. Kaya hayaan na lang natin. Maganda kasi yung Korean skincare kasi talagang fresh na fresh ka doon. Kasi di ba naalala niyo yung mga dati kong vlog, may mga nagtanong ako anong skincare ko kasi nga ang fresh daw tingnan kasi makinang. Ay kaso ayun. Inubos ko lang din sila tapos bumili ako ng ibang brand na dito talaga sa Canada. Grabe yung init na yun. Tapos ngayon medyo naglalight na rin yung mukha ko kasi yung serum na binili ko, nakaka-light daw siya, nakapag-bright. Ay, taray, bright, no? Kaya hindi na tayo bonggang itim, tulad nung tayo nag-Alberta, sobrang itim. Tapos, grabe talaga yung pimples ko noon. Buti na lang naka-Osmo Pocket 3 tayo. Kaya medyo nag-clear ng konti yung mukha natin dahil nga dun sa effect nung, ewan ko bakit ganun talaga siguro sa Osmo Pocket 3. Maganda talaga yung ng quality ng camera niya. Nakaka-fresh. Tapos nga pinalta ni Kuya Alwin ng 4K. Kaya talagang yung mga pores mo dyan nakatago. Eh ito, gamit ko ngayon itong phone ko kasi nga full na yung memory card ng aking Osmo Pocket 3. Hindi pa tayo nakakapagpasa uli sa iPad at hindi pa tayo nakakapag-edit dahil lagi tayong pagod sa trabaho. Init na init si Marvin. So malapit na ba tayo? 3 minutes na lang nandun na tayo sa Korean store. Ano kaya mabibili natin doon? Pero nakalista naman ko ano yung mga kailangan ko talaga. Pero tingnan natin kung may mabibili pa tayo doon. Bakit? Init na init ka na sa... Walang aircon? Ang lakas naman ng aircon ko. Dito sa pwesto ko. Init na init siya. Walang pagpaparkan guys. Kaya ako na lang siguro papasok sa loob si Marvin. Mag-ikot-ikot. Kung ako na muna si Marvin doon. Maglakad tayo kasi nasa likod tayo. Kasi nung pumunta kami dito ni Marvin, sa harap kami nagpark. Weekend yun eh. Weekend nga ba yun? May parking. Eh kaso ngayon, ang daming nakapark sa harap. Lakad muna tayo. Ayan ang itsura. Nandito tayo sa downtown. Oh, wala naman ah. Dito yun eh. Saan ba yun? Ay, ito. May parking ba dito? Dito ata. Pwede dito. Alam ko. Tayo papasok. Ay. Ayan. Hot pot. All you can eat. Nandito na tayo sa loob. Ano nga ba yung kailangan natin? Ay, ito. Ang laki. Laki naman ito. $20. Ito yung mga ginagamit pag mga restaurant. At dahil naman hindi naman tayo kailangan sa restaurant, ito ang atin. Ito? Ito ba yun? Diyos ko dahil hindi ko maintindihan. Ito. Wala silang maliit tulad ng sa ganito. Ito maliit lang to. Mga ganyan lang sana. Pero masyadong maliit. Sige, pwede na yun. Mga ganyan kalaki. Ito. Pero magkano to? $5.99 yung 500 grams.
Ilang grams ba to? 450. So, mas mura to. Ewan ko lang kung ito ba yun. Kasi hindi natin maintindihan. Ito naman, 4... ito pala. Ay, bakit ganun? Ito ata yung 599. 500 grams. Ito 450. Itong isa ay 1199. Mas mahal to. Bakit? Ba't mas mahal yan? Ito guys. Kailangan natin to. Ano kaya? Itong nakalalagyan na or itong ganito. Anong mas mura? Kaso, walang presyo. Walang nakalagay. Ito 899. Nasaan to? Ito na lang kunin natin lalagyan. Tapos kapag ubos na to, bibili lang ako nito para refill na lang, diba? Para may lalagyan tayo. Dito naman tayo sa side na to. Ito pala yung mga mga snacks. Ano naman to? Okay. Mga ano rin parang siomay. Fish cake. Mga fish cake. Sana mga powder nila dito. May nahanap ako eh. Dito kami bumili ng tofu. Ito, yung pang taho. Masarap yan kasi may content creator na Pilipina nagbebenta ng taho sa US. Ayan ang ginagamit niya. Masarap guys. Kaya bumili rin kami ng tofu sa bahay kasi gusto ni Marvin magtaho ulit. Meron pa kasi kami dun na sago. Nahanap ko yung powder. Sana mga powder nila dito. Ano naman to? Ang mga isda oh. Kimchi. Ito naman yung mga noodles. Saan kaya yung powder? Kapag hindi ko makita, ask ko na si kuya kung meron sila nun. Ito, hindi. Ito wala. Wala na akong makita. Ay, kulay green taray. Green tea, oh. Hindi ko na alam yung iba dyan. Ang alam ko lang dyan. Ito ba yun? Ito lang ata yun. Ay, ito. Ayan yung aming binibili. Ito lang yung available nila. Malaki. Hindi ko naman kailangan ng malaki. $20 din, oh. Hanap na lang tayo. Baka may makita pa akong ganyan next time. Ito na lang muna ang bibili natin. Kuha din tayo nito kasi sabi niya, ito daw yung pinakamahalaga. Ayan na si Marvin. Nakapag-park na dito sa harap. 3 lang naman yung binili natin. Bait nung may-ari. Ewan ko lang kung siya yung may-ari ng store. Nakapasok na tayo. Kasi umiikot na talaga ako doon. Hindi ko talaga siya makita yung Perilla seed powder. Tapos inas ko na nga siya kung meron sila. Tapos ang pinakita nga niya sa akin, malaki, $20. Sabi ko, hindi ko kasi kailangan ng malaki. Konti lang yung kailangan ko. Kaya kung meron sana yung mga ganyan lang kalaki, sabi wala daw. Kasi sa kanila pala umorder. Sa kanila bumibili yung mga ibang Korean restaurant dito. Kaya may mga malalaki siya. Tapos nung nandun na nga ako, nagbabayad na ako. So ito, binayaran ko tong 2. Tapos sabi ko sa kanya, plan ko kasing magluto ng gamyatang. Kasi paborito ng asawa ko. Sabi ko gano'n. Oo, Koreano siya. Atay may asawa. Oh, gamyatang. Sabi niya, you need Perilla leaves. Sabi niya gano'n. Noong una, hindi ko siya naintindihan kung ano sinabi niya. Sabi ko sa kanya, pakiulit yung sinabi niya. Tapos sabi niya, kalapit niya kasi, ito, tinuro niya sa akin, fresh daw to, yung fresh one daw. Bibili ka ba ribs, ano? Great Asian. Bibili pa tayo ng ribs, guys. Spare ribs, yun ang ginagamit, spare ribs. Tapos sabi niya sa akin, kailangan ko daw ng Perilla seeds. Ito daw, fresh daw. Tapos sabi niya, ito daw yung pinaka-importante sa gamyatang. Kasi yung nakita ko nga doon sa pinanood ko, yung ginagamit nga nila yung powder, yung Perilla seed powder. Ito $4 tong mahigit. $19 mahigit. Ayan, $19 siya. Ito naman kasi pang matagalan na, saka soybeans pang matagalan. Ito yung pang sabaw talaga. Kasi nasabi rin to sa akin ni Ate Mary. Ito ata yung ginagamit niya pag naggagawa siya ng mga sabaw-sabaw. Yan. Ito. Nasabi niya sa akin, damihan ko daw yung lagay nito kasi ito daw yung masarap na pampalasa sa gamyatang, sabi niya sa akin. Okay. Ha? May ba yung Milky Way doon? Oh, Milky Way. Dahil sa Cypress Hill. Parang galing yung ice cream. Oh, diba, no? Galing yung style nila. Sarap. Masarap yung ice cream sa
Cypress Hill. Oh, so, makakapaggawa na tayo ng gamyatan, guys. Buti na lang mabait yung bantay doon. Sinabi niya na ito na lang daw yung gamitin ko kaysa yung powder kasi mas mura maganda yun, to. Kasi yung powder, $20 ang laki. Ay ito, ang dami niya nga ganito eh. Kasi ito daw yung ginagamit din sa mga gamyatan nga daw. Yung pampalasa. Sabi ko, ay thank you so much. Sabi ko, kung kumakain nga kami sa restaurant, gamyatang lagi yung ino-order ng asawa ko. Dito sa pwestong to yung meron din natang Korean restaurant. May ginagawa dito. Ayan Ayan, building. Ay, pagkakalapit pala itong mga ginagawa pang business. Dito si Ma'am Abby, si Ate Abby. Tapos dito kami kumain nun. Hindi kami kumain dyan sa bumili lang kami dyan ng milk tea kasi sabi nga nila ate, Lona, masarap yung milk tea dyan. Punta kami dyan nun. Diretso tayo ng Great Asian Market para bumili ng spare ribs. Tapos, uwian na tayo. Dati umuwi, no? Oo, first time yan na maagang uuwi. Nandito na tayo. Spare ribs lang naman yung bibiling ko. Kaya, ako na lang yung bababa. Ito, parking Dito ko na naman park. Ito lang yung meron. Pork neck. Ito na siguro to. Okay na siguro. Ito. Mas konti siguro to. 13.38. Mas konti siya. Hindi, ito na lang nga. $14 mahigit. Para madami. Stock na lang natin dun. Walang iba kaya walang spare ribs Kaya yun Ito naman. Pork rib. Bayaran na natin. Guys, bumalik ako. Bili ako ng hipon. $30. Dito kasi kami bumibili ng hipon kasi madami. Okay, mas mura ba dito sa Costco? Kasi dito kami sanay bumili. Paano naman to? Kasi mas konti ito Walang presyo. Magkano to? Baka ito yun. 14.99. Hindi ito yun. Ito na lang kaya ang bilhin ko. Para wala ng ulo. Magkano kaya to? Wala kasing presyo. Walang nakalagay. Bilhin ko kaya. Ito na lang. Ito malalaki siya compare dito sa kabila. Ayan. Ito na lang siguro. Dalawang ganito. Ay, lalaki din ito kasi kakaunti siya. Ito na lang. Dalawa. Ay, lalaki na to. Grabe, ang laki. Pag magmumukbang, ganito kalalaki Hala, ang sarap nito. Ang laki guys. First time ko makakita ng ganito. Pusit, ang laki. Magkano to? Oh my god, tas ang presyo guys. 88.96, ang mahal. Sarap Lutuin mo yan buong buo Grabe. Bilang ko si Marvin ng oyster. Ano ba to? Oyster ba to? Ay, hindi to. Nasaan yung to? Hindi yan. Nasa oyster. Oyster kasi yung gusto ni Marvin. Ito, oyster. So, kakaunti. Ang unti niya. Magkano to? 13.99. Dalawa na siya. Ito. Iba naman to. Hindi naman to oyster Ayan na, kumuha ko ng box guys. Ribs lang. Gulat si Marvin. Bumili kasi ako ng 2 hipon. Tapos 2 oyster para sa iyo. So tara na. Ang dami ng resibo dyan Bye, Great Asian Market. Kami aalis na. Next month uli. Nasa $62 yung binayaran ko. Ayan na. Aalis na tayo guys. Pagkalabas ko sa pinto, nagsasalpon si Marvin. Pagtingin niya sa akin, gulat siya kasi nakabox. Kasi spare ribs lang yung bibilin ko. Ay, naalala ko, wala na akong hipon. Wala nang oyster din para kay Marvin. Kaya sabi ko, bibili na rin ako. Nandito na ako Kasi next month pa uli makakabili. So, dinamihan ko na. So, yun lang. Hanggang dito na lang guys.
At medyo malaki na yung nagastos natin. Pero okay lang, yun naman yung grocery. Grocery yun! Pangkain mo yun. Pangkain natin dalawa. Hindi. Ay, bay, matagal naman yan. Pang ulam natin buong buwan na yan, guys. Pang buong buwan na yan. Char. So, hanggang dito na lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!